Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Tayo po yung papasimula sa umagang ito sa atin pong mensahe. Ang pamagat po ng ating mensahe ay si Daniel at ang pananalangin. Ang panalangin po, mga kapatid, ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. Una sa lahat dahil marami po tayong mga limitasyon sa buhay bilang mga tao. Subalit pag kailangan po natin ng tulong ng Panginoon, ito po ay maabot po natin sa pagitan po ng ating pananalangin. Marami po tayong mababasa, makikita sa salita po ng Diyos sa Biblia, sa Patanda at Bagong Tipan ng mga tao pong tunay na mga panalangin, at pagkatapos po makita po natin yung pagtugon ng Diyos sa kanila pong mga kahilingan, karaingan, mga suliranin, at kung paano po gumawa ang Diyos ng himala sa kanilang buhay dahil po sa pananalangin. Kung meron pong isa sa pinakamaraming natala na pananalangin sa Biblia, ay ang atin pong Panginoong Hesukristo. Dahil po simula sa kanyang pasimula ng buhay hanggang sa huling salita na kanyang binigkas dito po sa lupa ay panalangin. Kaya kung meron po tayong tunay na modelo ng panalangin, walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, ngayon po ito, ipapag-aralan po natin ang isang tao po na kung saan ang panalangin ay malaki ang nagawa sa kanyang buhay. At nakita rin po dito kung paano yung panalangin ay kumilos. Hindi lamang kay Daniel, kundi higit sa lahat sa mga tao po sa kanilang kapaligiran. So, tingnan po natin, pag-aralan, ang buhay po ni Daniel at ang pananalangin. Una sa lahat, meron po tayong tatlong punto. Si Daniel ay inusig dahil sa panalangin. Babasahin po natin ang ilang mga mahalagang talata buhay po sa Daniel 6, ang plano ng kaaway laban kay Daniel. Ayon po dito, ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan at mga satrapa, ang mga kasangguni at ang mga gobernador ay nangagsangunian upang magtatag ng isang palatuntunang hari sa kaharian at upang maglagda ng isang pasyang mahigpit na sino mang humingi ng isang kahilingan sa Panginoong Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo, o hari, ay ihahagi sa yungib ng mga leon. Ngayon, o hari, papagtibayin mo ang pasya at dagdaan mo ng iyong pangalan ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa utusan ng mga taga-Media at mga taga-Persia na hindi nababago. Kaya't ang kasulatan at ang pasya ay nilagdaan ng pangalan ng Haring Dario. Dito po sa unang paksa nating binasa, mapapansin po natin, ano? Yung pinaka-background po nito, si Daniel po kasi laging nananalangin at sa kanyang pananalangin ay nakaharap lagi siya sa bintana. Kung saan, pag may mga lugar na may tao po nagdadaan, may mga nakakakita sa kanya. At dahil si Daniel ay napakatuwid na tao, wala po silang maipintas, wala silang maibuta sa kanyang pagkatao upang siya ay maparusahan, mapaalis sa kanyang posisyon bilang tagapayo ng hari. Nagkasundo po yung mga iba't ibang mga opisyal upang siya ay maparatangan at siya mapatay. Upang ang kanila pong mga madidilim at mga masasamang mga balak sa hari ay kanila pong magampanan. At isa lang nakita nila na pwedeng ibutas kay Daniel. At ito po hindi ko maubos maisip, ano? Saan kayo nakakita na pinaratangan ng isang tao dahil sa kasalanan ng pananalangin? So gumawa po sila ng batas at pagkatapos inihain po nila doon sa hari at pagkatapos po pinapirmahan kay Haring Dario na siya pong pinakapinuno sa bayan po ng Babylonia noong panahon na yan. Noong panahon po ni Daniel, ang bansang Israel din po ay kasama po sa mga nasakop ng
bayan po ng Babylonia. Kaya si Daniel ay isa po sa napili na tagapangasiwa at siya po yung pinagkakatiwalaan ng hari dahil sa kanyang katuwiran, dahil sa kanyang kahulugan. Wala pong nagawa yung hari, kundi pirmahan ito pong kautusan na walang sino mang tao na mananalangin sa kaniyang Diyos sa loob ng 30 araw. So, anong nangyari po mga kapatid? Ano maging kapasyahan ni Daniel matapos po itong kautusan ay mapirmahan at sang-ayunan nito pong si Haring Dario. So ang depensa ni Daniel laban sa kaaway. So ano pong ginawa niya? Para depensahan yung kanyang sarili laban sa akusasyon dahil alam naman nila na kung mayroong isang taong mapanalanginin, si Daniel. Sabi po sa Daniel 6:10, at nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga durungawan ay bukas sa dakong Jerusalem at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo isang araw at tumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Pansinin niyo po, nagkaroon na ng kautusan na bawal manalangin. So dapat magkaroon ng takot si Daniel, pero hindi siya nagkaroon ng takot. Dapat maglihim si Daniel, pero hindi siya naglihim. Doon pa rin siya sa may tapat ng kanyang bintana, nakabukas pa rin yung bintana, at siya'y nanalangin kung ano yung ginagawa niya dati. Hindi po natinag yung kanyang pananampalataya. Na alam niya na pagka siya'y hinuli, siya ay ipapatapon sa kulungan ng mga leon o sa kuweba ng mga leon. Isang masakit na paraan ng kamatayan. Pero dito po makikita natin, hindi lang po siya isang taong basta nananalangin, kundi yung pananalangin at yung kanyang pananampalataya ay masasabi po ating tunay na matatag. Naroon po yung kanyang tapang. Naroon po yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Naroon po yung kanyang katapatan sa pananampalataya. Nanalangin pa rin siya. Hindi siya nagtago, hindi siya naglihim, hindi siya nagsarang bintana. Hindi ko nalala kasi panalangin ko, baka marinig nila. Meron nga daw po na mga kabataan na bago pa lang sa pananampalataya, naturuan ng kanilang pastor na tuwing sila kakain, kahit nasaan ay mananalangin. Kaya ang ginawa nung minsan, nang sila ay kumakain sa restaurant, kanya, ikaw na manalangin. Sabi niya, maraming tao dito, nakakahiya, baka tayo pagtawanan. So ang ginawa po siya, sige, magsipikit na kayo, o yumuko na kayo. Ang ginawa ng isang kasamang lalaki, inihulog yung kanyang panyo, at habang nahuhulog yung panyo, sabay doon, Panginoon, salamat sa pagkain binigay niyo sa amin sa araw nito. Para lang huwag mahalata na siya ay nananalangin. May nakakahiya po ba sa pananalangin? Walang nakakahiya. Hindi ko naman sinasabi na ipagyabang natin, pero maging natural tayo. Di ba? Meron din po mga tao na kagaya sa Israel, yung pong mga Pariseyo, meron po silang mga oras ng panalangin. At isa po sa oras na yan ay 3:00 ng hapon. Na pagka tumuntong na yung oras na yan, kahit saan sila naroon sa gitnang karsada, sila ay hihinto at magseseremonya sila ng panalangin upang makita sila ng mga tao. Kaya galit na galit si Jesus. Kaya nga sabi niya, kaya kung kayo mananalangin, pumasok kayo sa inyong silid, sarado yung pintuan, at pag nato kayo sa lihim, ay manalangin kayo sa lihim, at yung ama nyo na nasa lihim ay gagantihan kayo. Nanalangin si Daniel. At ito po, alamin po natin, ano yung kanyang pinanalangin. Sabi po dito, at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo sa isang araw, at tumalangin at nagpasalamat. Sansinin po natin,
nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos. Meron man dapat ipagpasalamat? So, marami po siyang sinasabi kung anong pasasalamat ito. Ano? Pero kung iisipin natin, kung ibang tao, lalo hindi naman talaga nananalangin, na kaya lang mananalangin, merong panganib, at marami pong mga ganyan, na ang tulak sa kanila ng panalangin ay dahil lang sa matinding panganib, nakakatawag sa Diyos maski hindi gusto. Di ba? Yung ang mga nagugulat, pag nagulat, ay gusto ko. Di ba? Ginagawa nilang expression, pero mali po yan. Pansinin po ninyo, nagpasalamat si Daniel. Maraming bagay na pwede siyang unahin, pero hindi po sinabing, yun ang inulan niya. Pwede niyang sabihin, Panginoon, ikaw nga kumilos kung paano itong mga kalaban ko, para mabisto sila, para maparusahan sila, para maalis sila sa posisyon. Dahil ganito ang ginagawa nila, pati ako kinokontra nila. Pati pananalayan ko, hadlang pa sila. Hindi niya pinanalangin yung kasiraan o kapahamakan ng kanyang kaaway. Hindi rin siya humingi ng saklolo sa Diyos. Panginoon, ikaw na bahala sa akin na basta magiging tapat ako sa iyo. Hindi rin sila nagreklamo sa Panginoon. Panginoon, ano ba naman ito? Tapat na ako nananalangin tapos ito pa gagawin ng kalaban ko laban sa akin para ako'y mapakain sa leon. So kung isipin natin, maraming siyang pwedeng sabihin para idepensa yung kanyang sarili, para sa kapahamakan ng kanyang mga kaaway, pero hindi. Walang nabago dun sa lagi niyang ipinapanalangin. Nagpasalamat siya sa Diyos. Ibig sabihin, walang takot, walang puot, walang hinanakit. Walang takot sa kamatayan, walang puot sa kaaway, walang hinanakit sa Diyos, walang tampo sa hari. Ang puso niya ay mapayapa. Kasi sabi dito, si Daniel ay nagpasalamat. Parang walang nangyari. Parang walang napirmahan na kautusan. Normal lang na tuloy-tuloy yung buhay niya at hindi siya natigati. Kaya masasabi po natin na yung kanyang pananampalataya ay talagang tunay na hindi lang tapat, matatag. Hindi natitinag. Dahil hindi siya nayanig, hindi na bago yung disposisyon niya sa buhay, sa kapwa niya, maging sa Diyos, dahil sa alam niyang mga posibleng mangyari. Sabi po dito, at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Ang pagbabalita ng kaaway laban kay Daniel. Sinabi po sa talatang 11 at 12, at na magkagayoy nagpisan ang mga lalaking ito at nasumpungan si Daniel na sumasamo at dumadaing sa harap ng kanyang Diyos. Nang magkagayoy lumapit sila at nagsalita sa harap ng hari tungkol sa pasya ng hari. Verse 12, hindi ka ba baga naglagda ng pasya na bawat tao na humingi sa kanginumang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo, O hari, ihahagis sa yungib ng mga leon. Ang hari ay sumagot at nagsabi, ang bagay ay tunay ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persia na hindi mababago. Pansinin niyo po, pansinin niyo. Kung gaano katuso yung mga kalaban ni Daniel. Sila nagbigay ng payo para ipatupad itong kautusan na walang sino mang mananalangin sa kanyang Diyos sa loob ng 30 araw. Ngayon, nahuli na nila si Daniel na hindi sumunod, hindi nila agad hinuli si Daniel, sa halip nagpunta sila sa hari. At hindi rin nila sinabi yung pangalan ni Daniel kasi alam nila na paborito si Daniel at mahal si Daniel ng kanyang hari. Kaya kinumpirma muna nila, kumbaga sa kone, nasa kote, nakupo. Hindi ka na makapapalag para baguhin pa yung utos mo. Bagay, meron po tayong kasabihan nung araw, ang utos ng hari ay hindi mababalik. Sabi po dito sa verse 12, sinabi ng hari, ang bagay ay tunay ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga
Persia na hindi mababago. Parang sinasabi ng mga kalaban, ayos, naipataw na yung sintensya. Verse 13 at 14, ang sabi po, nang magkagayon, nagsasagot sila at nagsabi sa harap ng hari, O hari, ang pasyamana iyong nilagdaan ng pangalan, kundi dumadalangin ng maka ito isang araw. Nang marinig nga ng hari ang salitang ito, na manglaw na mainam at inilagak ang kanyang puso kay Daniel upang iligtas siya. Yan. So sabi po dito, sinabi nila na si Daniel ay hindi sumunod sa iyo, sumuway sa iyong tahasan, 3 beses pa, para ba ka naghahamon pa? 3 beses pa nananalangin ngayon. At talagang naghahamon. Isipin niyo, hindi man lang isinara yung pinto o yung bintana kahit kapraso. Hinayaan pa talagang makita siya. Parang sinasabi, tingnan niyo nga kung gaano kasama yung tao na yan. Walang galang, walang respeto, ayaw sumunod sa iyo. At hinahamon ka pa. Pero pansinin natin, nung malaman ng hari, may haring Darius, na si Daniel, yung tao na yun. Sabi po dito, na manglaw na mainam at inilagak ang kanyang puso kay Daniel upang iligtas siya. Kung isipin po natin, ano yung na-establish ni Daniel na relasyon sa kanyang hari? Na yung pagrespeto, yung pagmamahal, yung pagkalinga, ay gayon na lamang. Itinuturing siya hindi isang tauhan, hindi isang opisyal. Tinuturing siya na para bagang kapamilya. Na manglaw na mainam at nilagak ang kanyang puso kay Daniel upang iligtas siya. At kanyang pinagsikapan hanggang sa paglubog ng araw na iligtas siya. Verse 15, nang magkagayoy nagpisan ang mga lalaking ito sa hari at nagsabi sa hari, talastasin mo, O hari, na isang kautusan ng mga taga-Media at ng mga taga-Persia na walang pasya o palatuntunan man na pinagtitibay ng hari na mababago. So makikita po natin dito, yung pagpuwersa ng mga kaaway ng Daniel na talagang, gawin mo na yung paghapon mo. Hindi na pwedeng baguhin yan. Maaaring nakiusap siya, may nasabihan na ba kayo iba rito? Nang hindi na natin mapatapos si Daniel sa kulungan ng leon. So, hindi natin alam kung ano yung mga naganap. Pero gumawa siya ng paraan para hindi mahatulan si Daniel. At habang gumagawa siya ng paraan, gumagawa rin ng paraan yung makalaban ni Daniel para siya ay hatulan. Nahatulan si Daniel dahil sa panalangin. Ang pagtapon kay Daniel sa yungib ng leon. Sa talatang 16, na magkagayon nagputos ang hari at kanilang dinala si Daniel at inihagi siya sa yungib ng mga leon. Ang hari nga ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mo palagi ay siyang magliligtas sa iyo. Sipin po ninyo mga kapatid, Kristiyano ba mahal ng palataya kaya si Daniel? Pero mismong itong si Darius nagtitiwala doon sa kapangyarihan ng Diyos ni Daniel na kanyang tinatawagan. Ang Diyos na iyong dinadalagan na pinaglilingkuran ang siyang magliligtas. Para bang sinasabi niya, hari lang ako, pero wala akong magagawa. Isa lang merong may kapangyarihan para hindi ka mamatay. Yung Diyos mo. Verse 17, at isang bato ay dinala at nilagay sa bunganga ng yungib at tinatakan ng hari ng kanyang singsing na panatak
at ang singsing na palatak ng kanyang mga mahal na tao upang walang anumang bagay na mababago tungkol kay Daniel. Ang pangamba ng hari sa kalagayan ni Daniel. Verse 18 and 19. Nang magkagayong umuwi ang hari sa kanyang palasyo at nagparaan ng buong gabi na nag-aayuno at wala kahit palugtog na tugtugin na dinala sa harap niya. At ang kanyang pag-aantok ay nawala. Nang magkagayong bumangong maagang maaga ang hari at naparoon na madali sa yungib ng mga leon. Pansinin po ninyo mga kapatid. Sa sobrang pagmamahal ng hari Darius kay Daniel, na ayaw siyang mapahamak, nanalangin siya. Hindi natin alam kung sino ang Diyos. Diyos ba Daniel yung kanyang tinawagan o ibang Diyos yung kanyang tinatawagan? At hindi lang yun, sabi nung nag-ayuno siya, hindi siya kumain ng buong magdamag. Walang nagsilbi sa kanyang manunugtog sa kanyang pagtulog. Dahil buong magdamag, hindi siya natutulog. Hindi natin alam kung siya umiiyak. Para lang huwag mapahamak si Daniel. Nag-iisa siya. Wala siyang kasama. Maaaring ito sa kauna-unahang pagkakataon. Hari. Pansin nyo, hari po. Kung may mawala kang tauhan, napakarami dyan. Pero espesyal si Daniel. Nang liliwanag na, ay bumangong maagang hari at naparoon na madali sa yungib ng mga leon. Ang pagliligtas ng Diyos kay Daniel dahil sa panalangin. At sinabi nga ni Daniel, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan. Palibhasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala. So nagulat si Haring Darius. Buhay si Daniel. Walang galos, walang sama ng loob. Sabi nga ng karamihan chill lang, chill. Cool lang, cool. Bakit? Dahil nagtitiwala po siya sa Diyos. Dahil tapat po siya sa Diyos. Dahil yung kanyang pananampalataya ay hindi lang pwede, gagawin niya dahil sa masarap yung kalagayan niya, mataas yung kalagayan niya, mahalaga yung kalagayan niya, kundi dahil sa meron siyang Diyos na pinaglilingkuran. At meron din Diyos na sa pagkakataong ito ay naglingkod naman kay Daniel. So ngayon po mismo sa bibig at pahayag ni Daniel, ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel. Hindi po natin alam kung talagang nakita niyang literal yung anghel. Kung talagang nakita niya na nagbantay yung anghel sa mga leon. Kung literal yung sinasabi ni Daniel. Napagmasdan niya yung anghel. At itinikom ang mga bibig ng mga leon. Alam niyo po, kung mayroon, sa totoo lang, kung mayroon po na mga pangyayari sa buhay ng mga mananampalataya sa Biblia, lalo sa Matandang Tipan, alam niyo po, dalawang bagay yung gusto kong mapuntahan na masaksihan ng personal o makasama doon sa pangyayari. Alam niyo kung saan po yun? Una, gusto ko kung halimbawa may time machine, gusto ko mapunta doon sa 40 days and 40 nights ni Noah. Ano ba yung mga naganap sa barko? Ano ba yung naganap ng panahon na yun? Pangalawa, gusto kong nandun ako sa kasama din ni Daniel. Ewan ko lang, baka ako kainin ng leon.
Hindi ko siya. Aba, iba to. Wala sawa ko to. Baka mamaya ako kainin. Pero gusto kong masaksihan. Ano yung naganap ng buong magdamag na yun? Si Daniel ay sigurado pong nakatulog ng mahimbing. Si Daniel, maaaring sa pangyayari sa buhay niya, sasabihin niya, ang pihira. Ito pinakamasaya, pinakamasarap na bahagi na naranasan ko sa buhay. Ngayon lang nangyari ito. Maaaring parang mga aso't pusa lang, nakalaro niya yung mga leon. Na doon pa siya natutulog sa may dibdib ng leon. May yakap-yakap siya, hindi siya maginaw. Hindi natin alam, ano? Pero, walang nakakatakot. Sa anumang pangyayari magaganap sa isang buhay na mananampalataya na kasama niya ang Diyos. Walang nakakatakot. Noong pong na-COVID kami, sa katotohanan lang, nung nagsimula na yung ubo ko, talagang ayaw huminto. Pag nagsalita ako, mas marami pa yung magiging ubo kaysa salita. Walang minutong lalagpas na hindi ako makaupo. Kasi na lang muna ko, inantay ko lang dugo ko. Pero ang pinakamahirap po, hindi pag-ubula. Ang nangyayari po, pagka nakahiga na ako ng gabi, sa 11 na, talagang yung damdamin ko, antok na. Tapos bigla ako mauubo. Pag nauubo ako, sasabihin ko sa'yo, hindi ko alam. Gising na gising ang diwa ko. Walang-wala yung antok ko. Papalipas naman ng siguro mga kalahating oras o isang oras. Paantokin na naman ako. Tapos ubo. Ihiga ako. Mauubo na naman ako. Wala na naman. Mahigit sa linggo, puro gano'n. Pero bigla na ako, hindi ko namamalay, nakakatulog ako. Tapos pag nagising ko ako ng umaga, nagtataka ako, hindi pa ako kumakain ng panahon na yun. Pag nagising ako, parang ang piling ko, hindi ako natulog. Pagka parang napilit lang ako pagtigil, bakit umaga na? Pero isang bagay, hindi ko rin naiintindihan. Hindi ko rin naisip, ano kaya mangyayari sa akin? Bukas kayo, mamatay na ako. O bukas kayo, magigising pa ako. Huling gabi ko na yun. Gabi ko na ba ito? Pwede ko sinasabi sa pamilya ko, yung nararanasan ko na yun. Mas alam nila, inuubo ko. Pero yung nararamdaman ko panloob, hindi nila hindi humirap yung paghinga ko. Pero hindi ko alam. Ibang-iba yung pakiramdam ko. Kaya sabi sa sarili ko, pero sabi ko po, sa totoo lang, kung susunod ako sa anak ko, okay lang. Kung tapos na yung mission ko sa lupa, okay lang. Kalooban ng Panginoon eh. Wala akong dapat ikatakot. Si Daniel po, walang takot. At hindi po dito, sinabi po, palibhasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala. Bakit pinayagan ng Diyos yung mga kaaway Daniel ay usigin siya? Bakit pinayagan ng Diyos na yung Haring Darius ay pirmahan at sang-ayunan yung mga kautusan? Bakit pinayagan ng Diyos na si Daniel ay maitapon doon sa kulungan ng... Pinayagan ng Diyos yun eh. At may layo ng Diyos, bakit na pinayagan? Naging tapat ka sa akin, Daniel, sa panahon ng kasaganaan mo. Ngayon, titignan ko ang katapatan mo sa panahon ng panganib na ito ng kamatayan. Pag natuklasan ko at natagpuan ko yung katapatan mo yung nanatili, makikita mo yung katapatan ko mananatili sa iyo. At yung magiging bunga nung pangyayari sa buhay mo ay hindi lang ikaw ang maapektuhan. Hindi lang ikaw ang makikinabang. Kung magsasalita po at magsasabi po ng maraming bagay ng Diyos, napakalayan po niyang masasabi patungkol sa bagay nito. Ulitin ko lang po yung sinabi ni Daniel sa huling bahagi. Palibhasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala, at gayon din sa harap mo, O Hari, wala akong ginawang kasamaan. Alam din ng hari yun? Dahil napakaganda ng kanyang pagtutuo. Napakabuting tao. Matuwid na tao si Daniel.
Kaya gayon na lamang yung pagmamahal ng hari na magkagayoy na tuwang mainam ang hari at ipinag-utos ng kanilang samba si Daniel mula sa yungib. At sa gayoy sinampas si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na nasumpungan sa kanya sapagkat siya ay tumiwala o nagtiwala sa kanyang Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, handa si Daniel. Tapos siya hindi ililigtas ng kanyang Panginoon. Handa siyang mamatay na ginagawa yung katuwiran ng Panginoon. Subalit hindi siya pinayagan ng Panginoon dahil mayroong plano ang Diyos. Hindi lang para sa kanya, para sa harap ng kanyang hari at para sa harap ng kanyang mga kaaway. Sa talatang 24, at ang hari ay nag-utos sa kanilang dinala ang mga lalaking yaon na nagsumbong laban kay Daniel. At sila inihagis nila sa yungib ng mga leon. Sila at ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa. At ang leon ay nanaig sa kanila at pinagwaray-waray ang lahat ng kanilang buto bago sila dumating sa kalooban ng yungib. So, pansinin niyo po, ano nangyari? Dahil sa paninindigan ni Daniel, nakaranas siya ng himala sa kapangyarihan ng Diyos, nailigtas siya sa kamatayan, at lalo niyang naluwalhati yung Diyos. Pangalawa, sa panig ni Darius na hari. Nakita ni Darius ngayon yung tunay na Diyos na makapangyarihan. Nakita niya na yung tunay na pananampalataya ay mayroong tunay na Diyos. At yung tunay na pananampalataya ay may bunga. Ano yung bunga? Kabanalan. Katuwiran. Walang maipipintas, walang maipubutas. Sa hari. Nakita po ng hari. So yung kanyang patutuo ay nagsilbing halimbawa para maraming mga tao makakilala sa Diyos dahil sa buhay. At mga kapatid, ganoon din po tayo. Ganoon din dapat tayo. Makita sa ating kilos, sa ating desisyon, sa ating pananalita, sa obserbasyon ng mga tao sa atin habang tayo nasa malayo, na iba ka. Na matuwid ka. Na may kabanalan ka. Na mayroong kang takot sa Diyos. Dapat nakita po sa atin. Yung pagluwalhati po sa Diyos ay hindi lang sa panahon at tayo nagsasalita at nangangaral o nagbabahagi ng daan ng kaligtasan. Kundi yung nakikita po sa atin, kahit ang malayuan. Kahit nag-o-obserbahan ka na, naglalakad ka, may kausap ka, nakikita na, iba ka. At yan po, pinakita po ni Daniel. Hindi lang sa hari. Pansinin nyo, dahil sa sobrang niyang tuwid, hindi makakilos yung masasama. Diba? Yung mga taong sa mga kalaban niya. So, ang ginawa nila, dahil isa lang hadlang sa atin dito, kaya hindi tayo makaporma, umisip tayo pa lang, paano natin mapapatay si Daniel. Pero pansinin niyo, ano nangyari? Yung mga umuusik at nagplano na siya ay patayin, sila yung nahatid. Kabilang yung kanilang mga kapatid. So, pinayagan po ng Diyos, hindi lang magwagi si Daniel, pinayagan ng Diyos na yung mga kalaban ay parusahan. Kasi niyo mga kapatid, si Daniel ba ay nagsalita ng anumang bagay, anumang laban, bagay na laban doon sa kanyang kaaway? Hindi. Sinabi ba niya na hindi maparusahan? Sinabi ba niya Haring Darius, hindi mo ba alam itong mga taong ito, ganito mga ugali niya, ganito pinagagawa niya, ganitong layunin niya sa kaharian mo at para sa iyo? Hindi. Wala siyang ginawang anumang o sinabing anuman laban sa kanyang kaaway. Bakit?
Dahil sasabihin ng Daniel, mayroong Diyos na tagahatol, hindi ako. Mayroong bayan na tagahatol, hindi ako. Kaya walang dahilan tayo, mga kapatid. Pag may umuusig sa atin, may umiinsulto, may namimitas, hindi natin sila kailangang awayin. Hindi natin kailangang makipagsagutan. Hindi ho natin kailangang makipagpangayan. Okay? Bakit? Kristiyano tayo. Okay? Pag lumaban ka dun sa paraan nila, talo ka. Kasi nadala ka nila sa pagkakasala. Okay? Manindigan tayo at ang gawin po natin sa mga kaaway natin, sabi nga ni Jesus, ipanalangin ninyo. Kung nagugutom, pakanin ninyo. Kung nauuhaw, painumin ninyo. Kung inuusig kayo, italangin ninyo. Gawan nyo ng mabuti. Bakit? Kasi Kristiyano kayo, yun ang talagang dawain natin. Pagka lumaban ka, gawa ka ng masama, laban sa kanila, hindi mo pinamumuhay ang pagkatusal, pinamumuhay mo yung dati mo pagkatao. Yun po yung problema. Hindi sila po sa kaaway niya. Pero hinatulan ng Diyos yung kaaway. Ang kautusan ng hari dahil sa panalangin ni Daniel. Sabi po dito sa Daniel 6:25, na magkagayo'y sumulat ang Haring Dario sa lahat ng mga bayan, bansa at wika na tumatahan sa buong lupa. Kapayapaan ay masagana, managana sa inyo. Ako'y nagpapasya na sa lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipaginig at mga tao ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel. Sapagkat siya ang buhay na Diyos at namamalagi magpakailanman. At ang kanyang kaharian ay hindi magigiba at ang kanyang kapangyarihan ay hindi magiging hanggang sa wakas. Siya'y nagliligtas at nagpapalaya at siya'y gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa. At siyang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leyon. Gayon guminhawa ang Daniel na ito sa paghahari ng Darius at ang paghahari ni Ciro na taga-Persia. Naging Kristiyano ba si Haring Darius? Hindi po natin alam. Pero kung iisipin po natin sa pangyayari ito, at dahil sa relasyon, meron sila ng Daniel, siya po'y naging Kristiyano, naging tunay na mananampalataya. Yung mga binanggit po niyang pananalita dito, hindi po ito pananalita ng mga pagano. Pananalita po ito ng nakakilala sa Diyos. Tama lahat ng binigkas ni Dario patungkol sa kapangyarihan, katangian, mayroon ng Diyos. Niluwalhati niya ang Diyos at pansinin niyo, no? Si Daniel, sino ba siya? Sino siya? Isang advisor o konsihal ng hari. Tagapayo. Hindi mataas na posisyon. Pero ipagtitiwala ng hari sa kanya. Pati buhay niya, pati kaharian niya. Nakasalalay, isang payo. Si Daniel ay hindi hari para magamit ng Panginoon. Pero yung kanyang pagtotoo ay ginamit ng Diyos para yung salita ng Diyos, yung pangalan ng Diyos ay maihayag sa lahat ng nasasakupan ng bansang Babylonia. Nananakot po sila eh. Ano po ang ibig sabihin? Paano po natin mailalapat sa buhay ng Kristiyano yung pangyayari? Ito po mga kapatid. Maaaring hindi tayo kilala, hindi tayo sikat, hindi tayo mataas sa pinag-aralan, hindi tayo mayayaman.
Hindi tayo mga edukadong mga tao. Pero sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay na may katapatan sa Diyos, maaring gamitin ng Diyos yung mga taong mai-impluwensyahan ng iyong pananampalataya at ng iyong patutuo. Yung nakitang pagtungo yung buhay mo na naiiba. Na hindi na tayo naghahayag, pero dahil doon sa nakita nila, sila na naghahayag ng katuwiran, ng kapangyarihan, ng kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa nakikita sa nawa mga kapatid, kagaya po ni Daniel, una sa lahat, manalangin tayo ng may katapatan, ng may kagalakan sa Diyos. Pangalawa, maging matapat tayo sa ating buhay. Na hindi lang ikaw nananalangin na maayos ang relasyon sa Diyos, kayo namumuhay ng tapat na maayos ang relasyon sa atin. Magkaroon tayo ng katapatan at katatagan na anumang mangyayari sa ating buhay, anumang bagyo dumating sa buhay mo o panganib, mananatili tayong tapat at magpapatuloy tayo ng may katapangan. Agaya po ito niya. At nawa tayo po agaya ni Daniel. Si Daniel ay isa lang, pero yung kanyang pangalan, hindi lahat nakakausap niya, hindi lahat nakakakita sa kanya. Narinig ka, oh, yung Daniel, yun yung niligtas ng leon, sa leon, ng Diyos. Maaligaw-ngaw yung pangyayari sa buhay niya. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At marami na nagnanasa na makakilala, gusto kong maging Diyos, yung Diyos ni Daniel. Gusto kong maging uri ng pagkatao, yung pagkatao ni Daniel. Dahil tama po yung kanyang patutunan. Nawa tayo, gaya din yun. Paging mapadalingin, paging tapat sa Diyos, paging tapat sa ating kapwa. Anumang mararanasan natin, kagaya Daniel, tandaan natin, ang sandata natin laban sa kaaway, panalangin. Panalangin at sandata. So maraming salamat po. Dito po tayo nagwawakas. Hindi po tayo tumayo. Tumapos po na. Salamat po. Maraming salamat sa inyong pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa aming pag-aralan sa umagang ito at sa buhay Daniel. Nawa ito ay magsilbing paghamon sa aming buhay. Na kami, gaya Daniel, ay maging mapadalangin, maging matapang, maging tapat sa aming pananampalataya. Magkaroon ng katuwiran at mabuting patutuo sa lahat ng mga tao sa aming kapaligiran. Na kami maging mistulang asin ng sanlibutan ito. Ilaw ng sanlibutan ito. Upang maraming mga tao na makakilala sa inyo dahil po sa aming buhay. Dahil po sa aming paninindigan sa pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Hinihiling namin na sa buong maghapon kayo mag-ingat, magabay sa bawat isa, papaong po sa aming kagalakan at pagpapala. Kaya hindi po para sa aming pamilya, mga minamahal sa buhay. At higit sa lahat, Panginoon, gamitin niyo kami sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Kagaya po ni Daniel sa Matag ng Tipan. Hinihiling po namin ang lahat ng bagay na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming po salamat. Magandang tanghali po sa inyo.